Purihin ang Diyos sa umagang ito. Nasa ikalimang linggo na po tayo ng lockdown, ng quarantine. Diyos sa patuloy na pangangasiwa niya sa bawat sa atin. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay patuloy na sasamba sa ating Diyos ng may likha ng langit at lupa. Salamat sa kabutihan niya, sa patuloy na pagbibigay niya sa atin ng ganitong pagkakataon, na tayo makapagbulay ng kanyang mga salita. Sa ating pong pagpapasimula, aaniyahan ko po na tayong lahat ay magpasalamat tayo, dumalangin tayo sa Diyos, pangunahan tayo sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na may akda ng aming buhay, nagdurugtong ng aming lakas, ng aming kalusugan, nagbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman, at nagsusustain ng lahat ng kailangan namin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Salamat, dakilang Diyos. Purihin ka, uwalatiin ka. Nagpapasalamat kami sa panibagong umagang ito, sa panibagong pag-asa, na patuloy na pinagkakatiwala mo sa amin. Ama, ang dalangin namin, dakilang Diyos ng kabanal-banalan. Samahan mo kami sa aming pagsamba, sa pagbubulay ng iyong mga salita. Turuan mo kaming lahat, makikinig kami, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa malayang pagsamba. Dinadakila ka namin, niwalhati ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sambahin ka, uwalatiin ka, dakilain ka. Salamat sa mga katotohanan, mga karanasan na pinararanas mo sa amin, na nagbibigay sa amin ng sigla, tatag, pagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Purihin naman ang iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Kagalakan ko po na muli na tayo po ay magkasama-sama, magbulay ng salita ng Diyos. Maparangalan natin siya sa umagang ito, masamba natin siya, maibigay natin yung pinakamataas na pagpaparangal sa ating Diyos. Sa loob po ng 5 linggo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan at nananatili, taglay natin ang ating kalusugan. At mayroong paraan ang Diyos upang tayo sustentuhan sa lahat ng ating kailangan. Sa panahon ng kabigatan ng ating damdamin, sa panahon ng pag-iisip natin, maging sa panahon ng pangailangan ng ating pisikal na pangailangan, sapat ang Diyos sa lahat-lahat. Kaya sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin ay isang karanasan sa Biblia ng lingkod ng Diyos na si Haring David. At babasahin ko po ang talata sa aklat po o sa Book of Psalms, chapter 9, sa verse 9 hanggang 10. Ganito ang sabi po ng Biblia: The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you. For you, Lord, you have forsaken those who seek you. Sabi po ng Biblia, sa wika po natin, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Purihin po ang Diyos sa mga talatang ito, sa pahayag ng lingkod na Diyos na si Haring David. Nang isulat po ito ni David, nung hihayag niya ito sa kanyang damdamin, ang kalagayan niya po ay meron siyang kabigatan, kalungkutan, dun po sa kanyang anak na namatay, na anak niya po kay Bathsheba. At sa kalungkutan niya, naranasan niya pa rin kung sino yung Diyos na kanyang kinikilala, sinasamba. Naranasan niya yung paghihirap ng damdamin, naranasan niya yung kabigatan.
Pero sa panahong iyon, naranasan niya rin yung gawa ng Diyos. At naniniwala po ako, tayong lahat ngayon nararanasan natin ang kabigatan ng ating damdamin, ng ating loob, sa kasalukuyang nagaganap. Marami sa atin nag-iisip kung ano nang mangyayari sa mga susunod na darating. Pero tandaan po natin, ito isang katotohanan na pahayag ng lingkod ng Diyos na si Haring David. Na sa kanyang kabigatan, God is present. Ganon din sa atin. Kaya sa umagang ito, ang pag-uusapan natin, binigyan ko po ng isang pamagat sa wikang Banyaga, a sincerity of God. Ganyan po ang sincero ang ating Diyos upang iparana sa bawat isa sa atin yung kanyang pagmamalasakit. Kung tatagalog po natin yung sincerity, tinignan ko po ito sa diksyonaryo Tagalog, ang kahulugan po ay katapatan. Pero sa Tagalog po, kulang po yung kahulugan ng sincerity. Pag sinabi po sincerity, higit mas malalim po sa katapatan Diyos. Sa katapatan ng Diyos, kaakibat pa nito, yung talagang lubos na pagmamalasakit niya sa pangailangan ng bawat sa atin. Halos 5 linggo na po tayong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Salamat sa Diyos, walang nagkakasakit sa atin, hindi niya tayo pinagkukulang. At ito yung magandang pag-usapan natin ayon dun sa ating tema, sincerity of God to His people, sa atin pong lahat. Tatlong bagay lang po ang gusto ko pong sabihin at mabilis ko pong i-share sa inyo ito. Bakit nasabi ni David na talagang yung sincero ng Diyos sa kanyang buhay, sa bawat mananap, at ganun din sa atin lahat. Nang sabi sa verse 9, siya ang matibay na kanlungan. Ipinahayag ito ni Haring David. Kaya dito po ang unang pag-usapan natin, yung sincerity of God. His name is majestic. Ibig sabihin, ang pangalan niya ng ating Diyos ay talagang dakila ang ating Diyos. Sa buhay natin lahat, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, katulad ni Haring David. Sabi po dyan sa 9 ng awit, chapter 9, verse 7, the Lord reigns forever. He has established His throne. At napakaganda, ang paghahari ng Diyos ay walang hanggan. Talaga ang kanyang kaharian para sa bawat isa sa atin. Siya ang talagang nag-ahari dito sa mundo at kontrolado niya ang sitwasyon ng mundo niya kung sino talaga ang kanya. Pero ito ay para sa lahat, para din naman lumapit sa kanya. Yung kanyang sinseridad para sa atin lahat. Tulad po na sabi po niya sa 111 ng awit sa verse 3 and 4, lahat niyang gaway dakila at wagas, katwiran niya'y hindi magwawakas, hindi maalis sa gunita, hindi maalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabutit mahabagin, lubha. At yan po ang kalagayan na naranasan ni King David. Sa kabila ng kanyang pagkukulang, inaabot pa rin siya ng Diyos. At yan yung sinseridad ng Diyos sa kanyang kadakilaan sa buhay natin. Ang sabi sa Psalms 21 sa verse 7, sa kataas-taasan Diyos, nagtitiwala dahil sa pag-ibig ni Yahweh. Di siya nababahala. Yung haring itong tinutukoy sa Haring David. Ng Diyos ng kataas-taasan, pag tayo nagtiwala, hindi tayo talaga mababahala. At isang napakahalaga na makita natin sa buhay natin. Sa sitwasyon ngayon, marami nang nagrereklamo. Merong hindi nakatanggap, merong ganito. Alam niyo po, nakakalungkot kung tayo nananampalataya, sinasabi natin tayo Kristiyano, sa simpleng hindi natin natanggap, ay kung magiging magreklamador lang tayo, sasakit lang ang loob natin. Basta ipahayag natin kung ano yung talagang magagawa ng Diyos sa atin. Sa yung Diyos na tapat, higit pa sa inaasahan natin, pwedeng ipagkatiwala niya sa atin. Sabi po, sa kataas-taasan Diyos, ang hari ay nagtitiwala dahil sa pag-ibig na Yahweh. Kung yung ating Pangulo hindi nawawala ng pag-asa, presidente natin si Duterte, lalo tayong mga nananampalataya sa Diyos.
Kaya nga po ang sabi ng Biblia ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, sa chapter 4, sa verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Siya rin nagbibigay ng liwanag sa aming isipan upang makilala namin ang mawalhating Diyos na hahayag sa mukha ni Kristo. Ito yung isang napakaganda na talata na sinabi ni Apostol Pablo na naranasan niya sa panahon ng kanyang kabigatan, naranasan niya na parang wala na siyang pag-asa. Ang Diyos po ay nagbibigay ng liwanag sa ating isipan upang siya ay ating lubos na makilala, maunawaan at mahayag sa ating buhay ang Diyos sa panahon ng ganitong pandemic. At yan po ay naranasan ni Haring David. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Mula sa kaguluhang ito ng mundo, ang Diyos din ang magbibigay ng liwanag sa atin upang maisip natin at talagang siya lang ang may kakayanan magbigay ng liwanag sa buhay natin. At yun pong isang katotohanan, ganyan pong kamangha-mangha, kadakila ang ating Diyos. His name is majestic. Ganyan pong kadakila ng Diyos. Ano po ang kailangan natin gawin? Yaman pa lang yan ang ating Diyos. What we need to do, acknowledge His mighty name. Kilalanin po natin talaga ang kamangha-manghang pangalan ng ating Diyos. Kung paano natin kikilalanin po ang ating Diyos? Paano natin na-acknowledge ang Diyos? Simply po, be contented kung anong meron tayo sa buhay natin. Actually, marami na nga sobra tayo sa bahay, kaya lang iniisip natin yung para bukas Dapat magkontento tayo sa buhay natin ngayon. Buti nga iba nakakalabas Ako almost, 5 weeks na, hindi na rin ako nakakalabas ng bahay. Pero hindi ako pinagkulang ng Diyos. At masiyahan tayo talaga. Pagka ginawa natin ito, mapasabi natin sa Diyos kung kanong kadakila ang Diyos sa buhay natin. Kung gaanong kadakila ang Diyos. Maging kontento tayo. Pangalawa yung be humble. Be contented and be humble. Sa buhay natin, huwag nating ipaglaban yung dapat na alam natin o naintindihan natin. Bahala ang Diyos. Basta magpapakababalan tayo. Sabi ng Biblia, ang nagpapakababa, itinataas ng Diyos. At yun ang isang mahalaga sa buhay natin lahat. Bilang mananampalataya, o bilang isang Kristiyano. At yan ang karanasan ni Apostol Pablo. At karanasan ni Haring David. Pangalawa po, His gracious care. O yung biyayang pag-iingat ng Diyos kay Haring David. Sa panahon yun ni Haring David, meron labanan. May problema siya. Pero nandun yung pag-iingat ng Diyos sa kanya. Sabi po sa verse 9, the Lord is a refuge for the oppressed. Yung nahihirapan, ang nahihirapan kay David, yung isipan niya, yung kalagayan niya sa buhay niya, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sabi ng Biblia, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Sa verse 10, wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Napakaganda ho ng sinabi ni Haring David o ng Biblia sa bawat sa atin. Si Yahweh ang takbuhan ng pinahihirapan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Tayong lahat nahihirapan sa kalagayan natin. Pero ang tanong, lumapit ka na ba talaga sa Diyos? O gumagawa ka ng sarili mong paraan? Limitado ang paraan natin lahat. Pero tandaan natin, sapat ang biyaya ng Diyos sa pag-iingat niya sa atin. Ganon din si Haring David. Ganon din si Haring David. Ang sabi po sa Awit, chapter 5, sa verse 11, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Iingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal. Ipahayag lang natin talaga na siya lang ang talagang may kakayanang mag-ingat sa buhay natin.
Ang sabi sa 52, 57, awit 55 verse 22, ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Napakasarap isipin. Yan sinabi na yan sa awit na yan kay David sa 55 verse 22. Yan din ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro, pangkat na 5, sa bilang na 7. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yan ang care ng Diyos sa lahat sa atin. Yan ang malasakit ng Diyos. Ipagkatiwala lang natin sa Diyos yung kalagayan natin sa panahon ito na nagkakagulo. Yung iba, hirap na hirap, pero pasaway pa rin sa ating gobyerno. Alam ang gamot para mawala ang coronavirus dito sa mundo o sa ating bansa. Ang liwanag na sinabi ng doktor, huwag lang tayong lumabas, mamamatay ang virus. Pero bakit nagpupigil? Standby lang naman sa labas, wala namang ginagawa. Kaya, ang sabi ni Haring David, ilaga kay Yahweh ang suliranin. Suliranin natin itong laganap na karamdaman. Sabi, aalalayan ka at ipagtatanggol. Ang taong matuwid, hindi niya bibiguin. Sa Peter naman, sabi ni Apostol Pedro, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Napakasarap isipin. Lahat tayo, naalala natin yung bukas, paano na, pagdating ng Mayo, ano na kalagayan ng buhay natin, may trabaho pa kaya tayo, kakasya kayong kailangan natin. Pero hindi natin naisip, bago nilikha ang Diyos ng mundo, bago niya nilikha ang tao, nilikha niya muna lahat ng kailangan ng tao. Sabi po ng Biblia, kung yung ibon hindi nagtatanim, hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa. Ganyan ang pagmamalasakit ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Awit 37 verse 4 and 5, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungang ganap pagka ikaw ay nagtiwala. Kaya bilang nagpapahayag na mananampalataya, ang pag-iingat ng Diyos sa Kanyang biyaya para sa atin lahat, sa kanino man po ito, God care is for everyone. But we need to decide anong kailangan natin. We need to exercise our faith and obey God sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ito ang problema bilang isang mananampalataya. Kung gusto natin lubusang maranasan ang pagkalinga, pag-iingit ng Diyos, ipakita naman natin sa Diyos yung totoong pananampalataya at pagsunod. Sa ating Diyos, hindi pwedeng maghiwalay ang pananampalataya at pagsunod. Pansinin niyo ang presidente natin, lahat ng nananampalataya sa Kanya, naniniwala, sumusunod. Pero maraming nagsasabi, gusto niya si presidente, pero hindi naman sumusunod. Hindi totoo yun. Ganon din sa Diyos. Kaya, kailangan nating manampalataya at sumunod sa Diyos. Bilang isang nagsasabing Kristiyano. Tandaan po natin, faith is not just something you say. Faith is not just something you think. Faith is not just something you know. Faith is not just something you believe. But faith is a life. Ang pananampalataya, buhay. Ang pananampalataya ay pinamumuhay na may pagsunod. Kung tayo nasa mundong ito, dapat nakikita sa buhay natin tama. Sa bawat iniisip natin, dapat tama. Hindi tayo dapat maghuhusga sa kanino man tao. Hindi tayo dapat nag-iisip ng mali. Kung talagang tayo mananampalataya, ang naririnig sa atin, encouragement, hindi discouragement. At yan ang pananampalatayang tinitignan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, napakasarap imagine natin. Ganyan katapat ang Diyos na pinaranas kay David at patuloy na ipaparanas sa bawat sa atin. Kailangan lang po, we need to exercise our faith and obey God to glorify His name. Ito po ay 3.
His name's enthroned. Ang pangalan niya dapat talaga ay maghahari sa buhay natin. His name is exalted and enthroned in the life of people, sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa verse 10, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa pangalan, dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Pag sinabing nananalig sa iyo, kumikilala sa iyong pangalan, nandun makikita po natin, nire-recognize natin siya, ang Diyos, na siya talaga ang nangangasiwa ng ating buhay. Ang sabi po diyan sa Aklat ng Mga Awit, chapter 9, verse 1 and 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso, mga kahangahangang ginawa mo ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, nakataas-taasan. Ipinahayag ni Haring David, sa kabila ng kaguluhan ng kanyang kaisipan, dahil ng kanyang suliranin, taglay niya pa rin sa buhay niya na talagang mataas ang Diyos sa buhay niya. Sa kabila ng problema, sa kabila ng kabigatan. Ang problema ng tao ngayon, hindi makita ang Diyos ang hari sa buhay niya pagka may problema, may suliranin. Katwiran ng tao, ganun talaga ako eh. Hindi ho dapat ganun. Kung totoong nasa atin ang Diyos, ang prinsipyo pa rin ng Diyos ang lalabas sa ating puso't isipan. Kaya bilang mananampalataya, ang sabi po ng Awit 32 verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos, dahil taglay nila ang kabutihan ng Diyos, simigaw sa galak, ang lahat ng sa Kanya ay sumusunod. Hindi sinabi dito, pagka wala kang problema, huwag kang magalak. Hindi rin sinabi ng Biblia, hindi mo sa tataglayin ng kabutihan ng Diyos kung ikaw talaga punong-puno ng problema. Kahit may problema ka, mararanasan mo po yan. Tayong lahat. At ang sabi po sa Aklat ng Awit 18 verse 49, sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan, aking sasambahin. Yan po ang pahayag ni Haring David. Sabi niya, ang iyong pangalan, aking sasambahin. Ibig sabihin po talaga, ang Diyos lamang talaga ang naghahari sa buhay niya. At yan ang isang mahalaga na makita natin lahat. Ang sabi niya sa Aklat ng Awit 103, sa verse 22, o purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dako, naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Ito'y kapahayagan ng isang lingkod ng Diyos. Tayong lahat ay nagsasabing sa Diyos, nagawa mo ba ito? At ito'y panawagan ng Diyos sa atin lahat. Ang sabi po ng talata, o purihin niyo siya, kayong lahat na nilalang. Sa lahat ng mga dako, naghahari ang may kapal. Hindi magagawa ng taong purihin ng Diyos kung hindi naghahari sa Kanya ang Diyos. Kaya sabi niya, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papupurihan. Kaya napakaganda po nito. Si Haring David, sa kabila ng sitwasyon ng kanyang buhay, nabanggit niya ito, na purihin niyo siya, kayong lahat na nilalang. Tayo po yun, kasama pa rin. Sa kabila ng banta ng coronavirus na ito, matutuhan pa rin nating ihayag ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Mahayag sa mga tao pa rin, ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Madali lang sabihin ang Diyos ay naghahari sa aking buhay. Ang kapahayagan pong ito, sa kabila ng COVID-19 ito, nakikita pa rin naglilingkod tayo sa Diyos sa iba't ibang paraan. Ang pagsamba o pagsimba, ito ay araw-araw, hindi linggo lang. Pag sinabi pong worship o pagsamba is everyday life, araw-araw. At ito ay paglilingkod sa Diyos. Yung magliwanag ang buhay mo, nakikita ng tao yung katotohanan sa buhay mo, nakasasamba ka na at naghahari talaga sa buhay natin ang Diyos. Ang Diyos po ang dapat napaparangalan sa buhay natin.
sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang pagtulong naman sa kapwa, hindi naman material lang eh. Kung ano yung pwede mong ipayo, meron kang kakayanan. At malaking bagay. Yung may pag-pray mo lang yung isang tao, makita niya, meron kang concern, o meron kang concern sa tao, may pagmamalasakit ka, kahit wala kang ibibigay na ipag-pray mo, kapahayagan ng Diyos ang naghahari. At siya ang talagang napaparangalan. At dapat ng Diyos na pamigyan natin ng karangalan. Kaya bilang mga kakapatid, ito po ang kapahayagan na naghahari ang Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Sa buhay ni Haring David. At ito ang panawagan dito sa atin lahat ng mga nilalang. Nang naghahari ang Diyos ay dapat papurihan. Kung naghahari ang Diyos sa buhay natin, dapat maparangalan ng Diyos sa bawat segundo ng ating buhay. Sa salita, sa ginagawa, sa iniisip natin. Kung hindi ka tiyak na talagang ang Diyos ang naghahari sa iyo, isang pwedeng gawin natin lahat. Mag-pray tayong lahat, sabihin natin sa Diyos, Panginoon Diyos, mula ngayon, Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pangunahan mo po ako para lubusan kang masamba sa buhay kong ito. Ikaw ang maparangalan sa aking buhay. Sa lahat po ng naabot ng aking tinig, aanihan ko po kayo sumunod sa maikling panalangin. Gawin niyo po ito na personal na panalangin. Yumuko po tayong lahat at tayo manalangin. Dakilang Diyos ng sangkalangitan, Diyos ng kabanal-banalan, salamat sa katotohanan na sa karanasan ni Haring David sa kabila ng suliranin kabigatan sa buhay, pinahayag niya ang iyong sinseridad na pangangasiwa sa buhay niya. Nahayag niya ang iyong dakilang pangalan. Pinahayag niya, Panginoon, ang lubos na pagkalinga sa kanya. Pinahayag niya, Panginoon, Ikaw ang naghahari sa kanya. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Nais naming Ikaw ang maghahari sa aming buhay. Sa lahat po, nais paghariin ng Diyos sa kanyang buhay, sumunod po sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, nagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo mula sa oras na ito. Ikaw, dakilang Diyos, ang maghari sa aking buhay. Mula ngayon, mula sa aking puso, ang dalangin ko po, Ikaw ang maghari sa aking buhay. Pangasiwaan mo po ang aking buhay at Ikaw ang mahayag, Ikaw ang maparangalan at mawalhati sa aking buhay. Maraming pong salamat. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Magwawakas po tayo sa panalangin. Dalangin po natin ang ating bansa at ang bawat pamilya natin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa malayang pagsamba. Ang dalangin po namin, ang kalagayan po ng buong mundo, ng aming bansa, sa laganap na sakit na coronavirus. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos, mahabag ka po sa amin. Tulad ng sabi mo, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita, kung ang aking bansa ay magpakumbaba, pagsisiyan at talikuran ng kasalanan, ipapahayag mo ang kamanghamanghang bagay sa iyong bayan. Panginoon, nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Patawarin mo kami. Kami ay nagkasala. Mahabag ka po sa aming bansa. Dakilang Diyos, tanging ikaw lamang ang aming nalalaman. Sinasampalatayanan. Kayang lumusaw sa karamdamang ito o ng sakit na coronavirus, yung COVID-19. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo, nananampalataya kami. Sa oras na ito, pinapawi mo ang karamdamang ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. At dalangin po namin, dakilang Diyos, samahan mo po ang aming presidente, ang kanyang cabinet member, ang mga senador, congressman, gobernador, mga mayor, vice mayor, at ang mga barangay. Samahan mo po sila at yung pagpalain sangkapan ng karunungan na mula sa iyo upang matugon yung pangailangan po ng bansa sa pangunguna po ng aming presidente. Tulungan mo rin kami mga mamamayan na hindi makita sa amin yung kami nagrereklamo, kundi makita mo sa amin yung contentment sa buhay na ito. Sa kabila ng kakulangan, nananatiling
Buhay kami, malakas kami, may tatag kami. Sa pangunguna mo, dakilang Diyos. Dalangin po namin ang bawat simbahan o iglesia ng IRM sa Kalaganapan, ang Kaunlaran o ang distrikto ng IRM. Dakilang Diyos, extend mo po ang pagpapala mula sa mga pastor, sangkapan mo ang bawat isa ng karunungan, katatagan na nagmumula sa iyo. At ingatan mo po ang bawat isa sa karamdaman po ng COVID-19. I-cover mo po ang bawat manggagawa mo, bawat pastor mo, deaconess, misyonero ng iyong banal na dugo. Maingatan lahat. At Ama, pagpalay mo po ang iglesia ng Kaunlaran sa lahat ng leader sa buong kapatiran. Yung provision mo, dakilang Diyos, ang iparanas mo sa bawat isa. Salamat. Iingatan mo kaming lahat, kasama ng aking pamilya, ng aking mga anak, ng aking extended family, maging yung aking mga kapatid sa Kaunlaran. Extend mo rin, dakilang Diyos, ang iyong pagpapala. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpala mo kaming lahat. Iginaod mo sa amin ang imbasbas at pagpapala. Maraming pong salamat. Ito ang aming dalangin, may papurit pa sa salamat. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat.